Maliit pa, mga kababayan, kaysa sa 51 billion ni Pulong Duterte. One district lang yun. Payat pa. Kita ninyo, mga kababayan? Kaya yung mga DDS, iba man yung tinitingnan sa tinititigan. Yan o, malinaw po. 49 billion. Mas lamang pa ng 2 billion yung isang distrito lang ni Pulong. Sa amin, 15 distrito na. 6 provinces, mga kababayan. Kaya kung binaba dito sa amin, malamang parehas ang rason. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. In-expose nang natuluyan mga kababayan yung mga big time contractors na kumukorner sa mga flood control projects dito po sa amin sa Bicol region. Inubara na po. So buti naman po para ma-check kung maayos ba o mga palpak din o guni-guni lang. Tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pong sasantuin dito. Kaibigan, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, kung kaibiganan niya kita, hindi na kita kaibigan. Political ally kita, hindi na tayo magkaalyado. Kasi po, tama naman yung sinasabi ng ating Pangulo. Binigyan ka na kung ikaw ay kontraktor. Binigyan ka ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Binigyan ka ng project. Tapos, ang ginawa mo, umubra ka lang ng kwarta. Hindi mo man inayos yung trabaho. Worse, yung iba po, kinuha talaga yung kwarta. Full. Wala mang ginawang trabaho. Yun ang hindi pwede mga kababayan. Nakonsinti ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kinonsinti po ng mga previous administrations. Pagkatapos, isisisi sa kanya yung mga anomalya, inepekto ng mga anomalya, yung mga pagbabaha sa iba-ibang parte ng Pilipinas, including dito sa amin sa Bicol region. Tumali naman ang ganun. So ito, i-share ko sa inyo, sino-sino yung mga top contractors ng Bicol. Sabi dito sa report ng GMA. Yan Who are the top contractors that bag Bicol flood control projects? So, ang daming mga flood control projects na in-implement dito sa Bicol na isa ding flood prone. And in fact, sabi dito sa balita ng GMA, ang Bicol ay mayroong pangatlo sa pinakang mataas na budget para sa flood control. Sumunod lang sa Central Luzon at saka sa National Capital Region. So, ang number 1, Central Luzon, number 2, NCR, number 3 ang Bicol Region. Ngayon, based sa data mga kababayan na nakuha ng GMA News Research mula sa Sumbong sa Pangulo website, itong Bicol Region has 866 flood control projects. Ng total daw, umaabot sa 49.61 billion pesos in contract cost. Pero maliit pa rin po. Buong Bicol Region, 49 billion lang. Ang matindi po, mga kababayan, isang distrito lang ni Pulong sa Davao, 51 billion. Binaba pa, isang distrito. Pero ito mga kababayan, buong Bicol Region. Ilang distrito ang buong Bicol Region? Sa Albay, 3 na distrito. Plus 4 na distrito. Sa Camsor, 7. 2 distrito sa Sorsogon, 9, 2 distrito sa Masbate, ay 3 din pala, mga kababayan, sa Masbate. So, 12 na. 2 distrito sa Cam Norte yata. So, 14. Lone District ng Catanduanes. 15 distrito. Pero po, 49.61 billion ang contract cost. Maliit pa, mga kababayan, kaysa sa 51 billion ni Pulong Duterte. One district lang yun. Payat pa. Kita ninyo, mga kababayan? Kaya yung mga DDS, iba man yung tinitingnan sa tinititigan. Yan malinaw po. 49 billion. Mas lamang pa ng 2 billion yung isang distrito lang ni Pulong. Sa amin, 15 distrito na. 6 provinces. Mga kababayan. Kaya kung binaba dito sa amin, malamang parehas ang rason.
Pero dito sa amin mga kababayan, at least 49 billion lang buong Bicol as compared sa isang distrito ni Pulong, 51 billion. Kaya dapat talaga imbestigahan. Pati yung Davao City. Buong Pilipinas dapat ang investigasyon, mga kababayan. Wala tayong kontra na yung mga contractors dito, imbestigahan, pati mga politiko. So sabi dito, within the region, Albay is the province with the most number of flood control projects in Bicol, 73 projects, or 16.17 billion, while Camarines Sur leads in terms of contract cost, 250 projects, pero 17.50 billion mas malaki. Ito naman yung mga kumorner na mga contractors. The top 15 contractors awarded with flood control projects dito sa amin sa Bicol para malaman po ninyo. Una po yung yung barkada ni Chis Escudero, based in Sorsogon City, Center Waste Construction and Development Incorporated, both a solo contractor and co-contractor, bag 84 projects, worth 5.23 billion pesos in the Bicol region. 56 of these 84 projects are in Sorsogon. Tumabo po talaga yung Sorsogon. Ni Chis Escudero, yung barkada niyang si Lawrence Lubiano, 56 ng 84 na projects sa Sorsogon. Matindi. Nagtaka pa kayo kung bakit, mga kababayan, nakapag-donate si Mr. Lubiano, inamin niya, sa investigasyon ng Congress. Nagbigay sang 30 million kay Chis Escudero. Magkano lang naman, mga kababayan, ang 30 million sa 5.23 billion ng worst ng kontrata? Sinsilyo, di ba? Yan ang sinasabi natin. Kasabi dito sa report ng GMA, Center Waste secured 61 flood control projects worth 3.72 billion as a solo contractor and as 23 other projects with co-contractors worth 1.51 billion pesos. Itong Center Waste, pinangalanan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang isa sa 15 contractors na may pinakang marami na flood control projects worth billions of pesos. Center Waste obtained 5.4 billion pesos in flood control projects in the Bicol region and in Central Visayas, which translate to 0.998% ng total contracts na dinisclose ng ating Pangulo. Itong Center Waste projects ay nasa Region 5, Region 7, may total na 87 projects worth 5.55 billion pesos na equivalent to 0.88% ng total number ng projects. Ngayon, inamin po sa interview ni Chis Escudero, barkada niya, si Lawrence Lubiano, at nagbigay sa kanya ng 30 million noong 2022 election. Pero nag-deny siya ng kanyang involvement in any flood control projects in Sorsogon. Nagpilato, aniwala kayo na nagbigay sa kanya si Lawrence Lubiano, mga kababayan, ng 30 million. Pagkatapos, nitawag sa telepono, wala siyang ginawa. Sabi natin, mga moron lang ang maniniwala sa kwento ni Escudero. Yan kung gusto ninyong tawaging moron. O diba? Yan siguro ang pagtingin sa ating mga mamamayang Filipino ni Chis Escudero, mga moron, para hindi maniwala na maniwala pala sa kanyang pag-deny. Tama ba? O ito naman, dito sa amin sa Albay, Hightone Construction and Development Corporation is the second leading contractor in the Bicol region, acquiring 44 flood control projects worth 3.45 billion pesos as solo contractor.
If its projects will include those it undertook with co-contractors, the number will go up to 51 projects worth 4.15 billion pesos. Bilang solo contractor, it secured 17 flood control projects worth 1.41 billion pesos in Camarines Sur and another 20 projects worth 1.41 billion pesos in Albay. Kasama sa mga projects, itong tatlong riverbank protection esplanade along the Barit River in Barangay Sagrada Familia, Section Phase 2, in Santa Justina Section in Buhi, Camarines Sur, worth 419.6 million pesos. Ayan po. Mga mitigation structure along Bicol River, sa Bula, Camarines Sur, 139 million plus with Kinsay Builders Corporation. Construction ng Riverbank Protection Esplanade along Barit River, Barangay Sagrada Familia, Section Phase 2, Buhi, Camarines Sur, 139. Halos magkakaparehas po, million plus. Tapos construction ng Riverbank Protection Esplanade along Barit River, Santa Justina Section, Buhi, Camarines Sur, worth 139. Pare-parehas yung presyo. Konti lang yung yung diferensya. With its main office located in Albay, Hightone is headed by President Edgar Acosta, while former Ako Bicol Party List Representative Christopher Co is the founder. Personal nating kilala sila. Pumunta na nga yan si Kito dito sa bahay. Pero matagal na, siguro anong okasyon yun? Panahon ni Digong, mga 2016 yata, 2017. Matagal na. Di ko man siya inimbita. Sumama sa mayor. Kaibigan pa niya yung dating mayor dito, gobernador na, si Noel Rosal. In-invite ko si Noel Rosal, mayor ng city, ng Legazpi City. Sumama si Kito kasi magkaibigan sila. Kaya napunta yan dito. Anong okasyon yun? Anniversary namin ni Mrs. Siyempre, yung mga kaibigan nating mga opisyal at mga ordinary people, na-invite natin. Doon ko siya first na nakilala. Si Kito ko, tumakbong congressman dito sa distritong ito. Medyo hindi pinalad, natalo. Ang nanalong congressman ngayon, contractor din, si Congressman Luria. You see, sila yung may mga kwarta simpleng panggastos eh. Mga kontraktor, pumasok na sa politika. Ngayon, sabi rito, based on its 2024 General Information Sheet from the SEC, Co no longer owns Hightone. On September 1, Acosta was not physically present during the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the questionable flood control projects in the country. But a representative attended instead. Ito pa, isa pang kontraktor, Bicol Gold Rock Construction Corporation. Nakakuha din ng 44 flood control projects worth 3.23 billion. Nakabase siya sa Camarines Sur. Yan. Tapos yung GCI Construction, nakakuha ng 28 flood control projects worth 2.5 billion. Tapos yung Pamoso, Bantog na Sunwest Incorporated. Sabi dito, it has the most expensive flood control project in the Bicol region based sa sumbong sa Pangulo website. It has 10 flood control projects worth 1.3 billion in Camarines Sur. Sa report ng 24 oras, Sunwest got the largest amount among the 15 construction companies that secured 20% of the 545 billion allocated for flood control projects. Sunwest obtained 10.1 billion for 78 flood control projects across the country, 17 of which are in the Bicol region and worth 2.33 billion pesos. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co was a former incorporator of Sunwest but has reportedly divested.
Ito pa, Macapa Corporation, solo contractor. Itong Macapa, ang may-ari nito, yung bagong congressman, si Loria. Personal kong kakilala din. Yan. Solo contractor, Macapa has 24 projects worth 2.2 billion pesos. It has 2 other projects with co-contractors worth 144.6 million. Hindi na sinabi kung sino yung may-ari, pero kilala ko ang may-ari niyan. Dati rin na dikit kay Chis Escudero. Pero yung chismis na nabalitaan ko, medyo nagkahiwalay. Iwan ko kung ano yung kwento. Ay, hindi ko kumpirmado, pero may mga chismis kung ano yung rason ng pag-iwalay. Di ba? Hindi ko na ikwento sa inyo kasi hindi man po kumpirmado. Basta yun ang kumalat. Congressman na rin yung may-ari nito. Pero malamang deny best din niya kasi bawal nga. Pag ikaw pumasok na sa gobyerno, dapat umiwalay ka sa ganyang negosyo. Nag-divest po. Pero sabi ng mga sabi naman ng mga narinig natin, sa papel man lang niya. Iwan ko kung totoo yung ganyan, nasa papel lang para walang violation sa batas. Yun ang requirement pag pumasok ka bilang politiko. I-divest mo dapat yung mga private interest mo. Ayan pa, hindi na mga kilala to. Ramar Plus Incorporated, 1.7 billion. Eos Construction, 1.2 billion. Malalaki din. Richmar Construction, 1.091 billion. Steven Construction and Supply, 990 million. Brett Min Roofing, 870 million. Partido Construction, 840 million. Malalaki na rin. Close to 1 billion din. NFH Construction, 837 million. At Montopar Builders Corporation, 829 million. O ngayon, yung mga projects nito, sisilipin pa man lang kung may flood control project sila na guni-guni lang. So far ngayon, wala pa man po kasi nasa proseso pa ng mga pagpapaimbestiga yung bagong DPWH Secretary. So hindi nangangahulugan mga kababayan na ito na mention dito yung mga pangalan ng mga companies at may-ari, guilty na sila lahat ng pagnanakaw. Di ba pa? Pero pag halimbawa, na-check na tulad po ng construction company ng mga diskaya na involved sa mga guni-guni na mga projects, dapat panagutin lahat mga kababayan. Yan ang ating posisyon. Kahit mga kababayan ko, taga rito mismo sa amin sa Albay. Kasi kailangan na nating ituwid. Bagong Pilipinas na po tayo. Walang mangyayari. Pag left and right ang dayaan, ang nakawan sa pondo ng ating gobyerno. O ngayon mga kababayan, sabi ni Christopher Berse din ng UP National College of Public Administration and Governance, ito anyang mga issue surrounding the flood control projects dito sa ating bansa dapat maging eye-opener sa mga mamamayan. Dapat ito ay maging isang eye-opener para sa lahat at maging lesson para sa atin, para sa mga darating na eleksyon ay mas magiging mapili tayo sa mga politiko na binoboto natin. Dapat sinisiguro natin na hindi natin papaboran ang mga politiko na may mga business interest at kaya mga negosyante na tumatakbo sa politika. Tama po. Kaya lang, yung mga botante po, kaya ganito ang cycle ng korupsyon. May partisipasyon yung mga botante. Yung mga botante po, hindi ka iboto pag walang paipit. Yung vote buying po, pag walang panggastos, ang isang tumatakbo sa anumang posisyon, congressman, mayor, governor, ang tawag sa iyo, nuisance, wala mang kwarta niya yan. Ang nananalo yung may pera, na ang mga may pera po, karamihan yan, kontraktor.
Kung hindi kontraktor, yung politiko, back up ng kontraktor. Yan ang rason po kung bakit massive ang nakawa ng pera ng gobyerno. So guilty rin ang ating mga mamamayang Pilipino. Alam na nilang magnanakaw, binoboto pa rin. Kasi sila, nabibigyan sila mga kababayan ng personal favor. Pag humingi ng tulong, galante yung magnanakaw kasi ninakaw man lang. Pag dating ng eleksyon, mag-vote buying sila. Yan ang nangyayari. So nakita ninyo yung mga politiko, ang mga kaibigan nila, karamihan mga kababayan, mga contractors. Kasi yung contractor, sila yung nagpupundo ng kampanya. Pag nanalo, siyempre, bibigyan ng pabor. Pero sabi ni Chis Escudero, niya, tinanggap ko yung 30 million. Pero, never niyang nag-influensya ako sa mga kontrata niya. You see? O ngayon, ginisa kahapon si Lawrence Lubiano sa investigasyon ng Congress. Yan o. If Mr. Lubiano has already been placed under oath. Tinatanong ni We confirm that he has taken his oath earlier together with the other contractors, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Yan o. Kayo po Bata ang pa pala. presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lubiano. Yes po. Kailan pa po kayo naging pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are Tagal na. familiar with the government contracts that your company has entered into since Yes the po. time you are president? Yes po. More or less since 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag-government po, yung na mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less around po. 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol? Yes. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Taga Meron Sorsogon kayo siya sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa Barkada ibang ni Chis mga Escudero. lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. May, depende po sa napapanalunan po. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Pwede ko po i-check sa record. But To be exact. a ballpark figure, sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Sure, i-check ko po, Your Honor. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as... let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? Tanong kanilang posisyon. Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon.
Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po. Sa Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa kayong ibang kamag-anak? Wala na po. Sa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang iyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. 30 million? Pesos, yes. This was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kinotes ng abogado, kay Senator Cheese. personalan niya. Sabihin mo, hindi personal. Hindi po galing sa company yun. Galing po yun sa akin as a personal individual. Galing pa rin yun sa kita niya sa kontrata. Alright, thank you. Sabihin pang personal na donation niya. Yung personal na donation niya, kinita niya yon galing sa kanyang kumpanya. I-separate mo yung sarili mo sa kumpanyang ikaw mismo yung presidente. In-establish lang po ni Attorney Cheljuk, no, yung facts na tumanggap si Cheese Escudero, na inamin naman po ni Cheese Escudero, 30 million. O ngayon, ang iintayin na lang natin, ano yung aksyon ng COMELEC. Kasi sila yung nagsabi na may violation. Di ba pa?